Kapag usaping legal, bibigyang linaw natin yan. Lahat tayo pantay-pantay ang karapatan dahil sa batas. Dapat patas! Mapausaping pera, ari-arian, pamilya o personal na buhay hanggang mga usaping panlipunan, himayin natin yan para patas. Sagot tayo ng new gen of experts basta usaping legal. Sa kanyang online content, nagbibigay siya ng mga free legal advice. Kasama natin si Attorney Renz Javier Ayungao. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi po. Salamat po sa imbitasyon, Ma'am Susan, Sir Oscar. Naku, Attorney, nabalita yung tungkol sa isang bata sa Samar matapos lapain ng 4 na aso. At eto nga, critical yung lagay ng bata at napingas pa yung tenga. Sadya niya pangyayari po, Attorney, liable po ba yung may-ari ng mga aso? Anong batas ba yung sumasaklaw dyan, Attorney? Tama nga po, Ma'am Susan, no, na nakakalungkot ang balitang ito. Pero ayon po sa Article 2183 or ang Civil Code po of the Philippines, Article sa Civil Code of the Philippines, mayroon po doon na nagsasabi na ang mga pet owners or ang mga may-ari ng mga alaga nating hayop ay may responsibilidad upang managot sa mga injuries or mga damages na caused by their pets. Kaya kailangan din po nating malaman, no, sa mga manonood, especially sa mga fur parents po natin dyan, na meron din pong special law or yung tinatawag natin na Anti-Rabies Act of 2007 kung saan may mga responsibilidad po ang mga pet owners para sa pangangalaga ng kanilang mga alagang aso. Unang-una po dito ay ang pag-report within 24 hours sa loob po ng 24 oras kapag may nakagat ang kanilang alagang aso sa mga proper authorities. At pangalawa po dito, Sir Oscar, ay ang mananagot po sila sa mga medical expenses ng biktima. Okay. Ito, Attorney, nabanggit mo na responsibilidad ng may-ari ng aso ang pagpapagamot. May hangganan po ba sa kung hanggang saan lang ang ipapaabot na tulong? Ang nasa batas po, Sir Oscar, wala po itong hangganan. So, kung ang isang biktima ay ng ospital, no, or mga medical expenses, lahat po ito, wala po siyang limitation sa amount na medical expenses. Kailangan po itong i-shoulder ng ating mga pet owners. At hindi bukod po sa medical expenses, meron din po tayong tinatawag na incidental expenses. Oo, lahat yan. Opo, at saklaw din po ito. So, example po ng incidental expense ay ang loss of income ng isang parent kung inaalagaan niya ang kanyang anak habang nasa ospital at nagpapagaling dahil nga siya ay nakagat ng aso. Attorney, yun nangyari sa bata, ang sabi, sasagutin naman ng may-ari ng aso yung gastos. Pero paano, Attorney, kung hindi makipagtulungan yung may-ari ng aso? Ayaw niya sagutin ng pagpapagamot. Saan pwedeng dumulog yung biktima? Opo. So, based po sa Anti-Rabies Act of 2007, may mga penalty o multa ang isang pet owner kung siya ay hindi mag-cooperate, no, sa mga authorities. Unang-una po dyan ay ang pagbabayad ng 10,000 pesos kung hindi po niya na-report within 24 hours ang pagkagat or ang insidente. 25,000 pesos naman po kung siya ay hindi mag-shoulder ng medical expenses. Bukod pa po dito sa kailangan na talagang i-shoulder po yung mga gastos po dun sa medical na para sa biktima. Pero Attorney, may iba ba yung kaso kung yung biktima o yung nakagat ng aso ang lumapit o nambuska sa aso o pumasok sa pribadong lugar kung nasaan yung aso? May sagutin pa ba yung may-ari ng aso? Depende po yun sa mga circumstances ng kaso, no? Pero for example po, Ma'am Susan ay isang trespasser or mga akyat bahay, mga magnanakaw, no? Sila po ay assumption of risk po yun. Meaning po, dahil illegal ang kanilang ginawa doon sa bahay ng pet owner, hindi po pwedeng managot ang pet owner doon dahil yung biktima po ng aso ay ang may kasalanan mismo. Ito po ang nakasaad sa batas. Pero kung pumunta, bisita mo, ganyan, nakagat yung bata, ano yun? May pananagutan pa rin? Ayon po sa Supreme Court case, no, na Vistil versus IAC, sinasabi po doon ng Korte Suprema na kung ang biktima ay bata, hindi po sila pwedeng managot or gawing responsibilidad nila na sila ay dahil sila po ay lumapit sa aso, no? Hindi po sila yung trigger. So if sa madalit salita, tutulungan mo pa rin? Tutulungan po pa rin, mananagot pa rin po ang may-ari. Nako, maraming salamat, Attorney Renz Javier Ayungao. Ayan, mga kapuso, paalala, be a responsible pet owner. Hindi lang yan basta hobby, ha? Tandaan din ang pagkakaroon ng mga alagang hayop, may kaakibat na responsibilidad. Dito sa Dapat Alam Mo, hihimay natin ang maiinit na issue dahil sa batas.
dapat patas!